Ito na ang pinakamalaking balita after ng Japan B-League stint ni Kai Sotto. Ito, totoo ito, na at least, take note ha, at least 4 NBA teams na as of now ang na-receive na invites ni Kai, and it is expected na dadami pa ito once magpunta na siya sa US, at habang papalapit na ang NBA Summer League ay siguradong pag-aagawan ng more than 4 NBA teams ang services ni Kai. Ang tanong, ano-anong mga NBA teams kaya ang 5 na ito? Well, pilit man nating sabihin, pero yan lang muna ang pwede nating sabihin dito. Pero don't worry, ito'y hindi fake news at hindi lang po ito opinion. Isa itong breaking news na kung saan merong more than 5 NBA teams ang nagka-interest sa services ni Kai, at 4 sa mga ito ay nagpadala na ng invite kay Kai Sotto. Again, dito lang po tayo dahil hindi lang tayo puro balita, kundi dito pwede tayong magbatuhan ng mga kuro-kuro, kaya mapapasigla natin ang ating discussion. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa dami ng mga invites kay Kai, ay isa lang ang ibig sabihin. Nakikita na ng mga NBA teams ang progress ni Kai sa kanyang laro at ang maturity ng kanyang katawan. Ergo, the more invites, ay mas malaki ang chances ni Kai na makakuha ng isang sure NBA contract this year. At dahil maraming teams ang nag-aagawan, ay sigurado na ang mayroong best promise ang pipiliin ng ating idol. It will also ensure na mabibigyan siya ng mahabang playing time pagdating sa NBA Summer League. Hindi pa man pinalabas ang mga pangalan ng mga NBA teams, pero mukhang isa pa rin dyan ang Orlando Magic for obvious reason. Sa Orlando Magic kasi nakapaglaro si Kai last year at meron na silang connections, kaya baka isa dyan ang Orlando Magic. And another team na pwede ring paglalaroan ni Kai ay ang Indiana Pacers, dahil sa mga vlogs ni Kai ay palagi niyang isinusuot ang kanyang Pacers uniform. Well, I don't know. It may not mean something, pero baka lang. At nandyan rin ang Dallas Mavericks, na according sa mga reports last year ay maganda raw ang nilaro ni Kai sa kanilang mga minicamps and workouts, kaya baka isa rin dyan ang Dallas Mavericks. At dahil kina Jimmy Alapag at Coach Eric Spoelstra, ay baka kasama rin dyan ang Miami Heat at Sacramento Kings. In fact, nakapag-workout na before si Kai with the Sacramento Kings. Pero I would not be surprised kung kasama rin ang Los Angeles Lakers and Golden State Warriors sa mga teams na nag-invite kay Kai. Although this is a long shot, pero alam naman natin na ang NBA, anything can happen, and with a little luck, ay baka mabubulagan na lang tayo na meron ng isang guaranteed NBA contract si Kai bago pa man magsisimula ang NBA Summer League sa Las Vegas. Priority kasi ang mga players na merong contract na sa NBA Summer League, kaya it is imperative for Kai na makakuha ng contract bago ang NBA Summer League, dahil baka matulad last year na hindi siya nabigyan ng playing time dahil inuuna ang mga players with contract. Kaya sigurado ito ngayon ang wino-workout ng Wasserman na makakuha ng kontrata si Kai bago pa man ang NBA Summer League. And with many invites, ay magkakaroon tayo ng konting kumpiyansa na baka isa sa mga NBA invites na yan ay mayroong kaakibat na NBA contract. Again, kailangan lang ni Kai ng konting swerte dahil in terms of skills and improvement ay wala ka nang hahanapin pa kay Kai. Kaya wala na tayong nakikitang lason kung bakit hindi bibigyan si Kai ng isang guaranteed NBA contract. Tuloy lang ang suporta kay Kai Sotto hanggat marating ang kanyang ultimate dream na makapasok sa NBA. At mukhang malapit-lapit lang mangyayari yan. At balitang NBA naman, Shai Gilgeous-Alexander binuhat ang Oklahoma City Thunder sa Game 1. Pinaglaruan ni Shai Gilgeous-Alexander ang triple-double na 29 points, 9 rebounds and 9 assists, at inilampaso ng Oklahoma City Thunder sa Luka Doncic at ang Dallas Mavericks sa score na 117-95 sa Game 1 ng kanilang West Semis. Sa may 3.5 minutes pa sa laro, at lamang ang Oklahoma City Thunder 111-89 ay inilabas na si SGA, kung saan tumapos siya ng 8 of 19 from the field at 11 of 13 from the free throw line. At naka 19 points lang si Luka Doncic at maalat siya na meron lamang 6 of 19 shooting
at may 5 turnovers pa. Who cares? We lost. We just got to move on to the next one. We've got to do better. Yan ang sabi ni Luka Doncic sa kanilang talo. At si Lu Dort ang pangunahing nambulabog kay Luka Doncic at sinalo naman ni rookie Cason Wallace at si Chet Holmgren naman ay nakaabang kay Luka malapit sa ring. Nag-ambag si Chet Holmgren ng 19 points, 7 rebounds and 3 blocks. Inilista ni Jalen Williams sa fourth quarter ang 10 sa kanyang 18 points para sa Thunder at ang Game 2 ay sa Biyernes at lalaruin pa rin sa Oklahoma City. Nagsumiti ng 20 points si Kyrie Irving at may 16 points, 11 rebounds and 5 blocks si Daniel Gafford para sa Dallas Mavericks. Huling inilapit ng Mavs 66-65 sa 3-pointer ni Kyrie Irving sa bukana ng third quarter. Nagbaon ng back-to-back 3 sina Isaiah Joe at Lu Dort bago inagawan ni Lu Dort si Luka Doncic na tinapos ng dunk ni Jalen Williams. At muling lumayo ang OKC 74-67 at naging 89-79 pa papasok ng fourth quarter. Habang sina Jaylen Brown at Derrick White tinumba ang mga bumabara sa kanila. Umiscore ng 32 points si Jaylen Brown, gumatilyo naman ng 7 tres si Derrick White tungo sa kanyang 25 points at inambos ng Boston Celtics ang host na Cleveland Cavaliers sa score na 120-95 sa Game 1 ng kanilang East Second Round Playoff Series. Nag-ambag si Jason Tatum ng 18 points, 11 rebounds para tulungan ang Celtics na kumala sa second half sa TD Garden. I've said it before, it doesn't matter if I score 0 or score however many I score today. When we win, I'm doing enough. Yan ang sabi ni Jason Tatum. Mula sa labas ng arc ay 11 for 42 ang Cavaliers at nakabuntot pa sa kaagahan ng laro. Pero mas maangas sa 18 for 46 mula sa labas ng arc ang Boston Celtics. Umabante ang Boston ng 15 points pagkatapos ng 3 quarters. Inumpisahan ang final period sa 10-2 run para bukahin sa 102-79. At sobrang kumpiyansa sa tira itong si Jaylen Brown. Kaagahan ng fourth quarter ay bumitaw siya mula sa tuktok at bago pa man nahulog ang bola sa net ay nakapaling na ang kanyang ulo sa ibang direction. Well, parang si Stephen Curry lang ang peg. At nakakuha pa ng tig-apat na tres sina Jaylen Brown at Peyton Pritchard na tumapos ng 16 points. Hindi naramdaman ang 33 points, 6 assists ni Donovan Mitchell sa Cleveland Cavaliers at may 14 points pa si Darius Garland. Pang-anim na player ito si Donovan Mitchell na umiscore ng 30 points o higit pa sa 6 na sunod-sunod na playoff series openers pagkatapos ni na Michael Jordan 3 times, Kobe Bryant at Wilt Chamberlain. At ang Game 2 ay sa Boston pa rin ngayong Biyernes.